magandang hapon sa ating lahat. 3:00 na naman, Miyerkules. Noong nakaraang linggo, ating ipinagdiwang ang araw ng mga tatay. So, happy Father's Day sa lahat ng mga tatay, mga adoptive fathers, no? Mga lolo, mga tito, no? Happy Father's Day. At ang intonasyon ay kinikilala ang pagsakripisyo, ang pagpupunyagi, ang lahat ng mga hirap na ginagawa ng lahat ng mga tatay para mabigyan ng magandang buhay ang kanilang pamilya, ang kanilang mga anak. Kami dito sa Inklinasyon, kasama na ang ating core group, mga nandito sa Pilipinas, yung mga kasama natin dyan sa abroad, si Dejeron, si Ma'am Celia, si Jen, no? Tayo ay nagbibigay ng pagpupugay sa lahat ng mga tatay. Kaya sa hapong ito, meron tayong espesyal na panauhin. Siya ay kilala, no, sa sektor ng may kapansanan, isa sa mga pinakamahusay, no, na nakilala ko sa sektor ng may kapansanan. Ako ay may dangal na pinapakilala ang ating panauhin sa hapong ito. Siya ay walang iba kundi ang aking kaibigan na si Victor Rescober. Siya ang isa sa mga pinakamabagong miyembro ng National Anti-Poverty Commission or NAPSI sa sektor ng persons with disabilities. Siya din ay Executive Vice President ng Philippine Blind Union for 8 years already. Si Victor ay nakilala ko bilang isa sa mga pinakamahusay, pinakamagaling na leader sa sektor ng may kapansanan. So mga ka-inklinasyon, let's welcome ang ating kasamang Victor Rescober. Vic, welcome ulit sa ating palakingtunan ang inklinasyon. Thank you. Maraming salamat, Kuya Ranil. Isang mapagpalang hapon sa ating mga tagapanood worldwide, sa buong Pilipinas, at sa lahat ng online platforms na kung saan natin mapapanood at maririnig ang inklinasyon. Isang malaking karangalan na muling paano ba ito? Makasama. Di man karapat-dapat maging bahagi ulit ng inklinasyon. So kung ano man, as you know, alam niyo naman ang bawat isa ng mga kaibigan natin dito, hanggat kaya kong tumulong, magbigay ng kung anong kakaya kong ibigay para sa ating sektor na may kapansanan, lagi po akong nandyan. Yeah, siyempre, yan yung ating kaibigan na si Victor Rescober. No, para sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay sa ngayon, no? Si Sir Victor ay nag-attend, no, ng meeting nila, quarterly meeting, no, ng NAPSI, no, ng sektor ng may kapansanan. No, Sir Victor, kwento mo nga kung bakit napadpad ka dito sa Metro Manila. Taga saan ka ba talaga, Sir Victor? Ako ay isinilang at lumaki, nagkaisip at lumaki sa isang malayong lalawigan nasa, sabi nga, sa pusod ng Pilipinas o nasa puso ng Pilipinas. Ang sabi nga ay matulaing lalawigan ng Marinduque sa Santa Cruz. Matulaing lalawigan ng Marinduque. Okay. Yun nga ni Baya, sabi nga sa amin. Oo.
malapit kami doon sa lugar ng dating minahan, Mark Copper Mining Corporation. Oo, Be, kilalang kilala yan, yung Mark Copper Mines. Nakamulatan ko yan. Ano ang nag-udyok sa iyo na lumuwas ka dito sa Manila? Kasi 12 years old, dumabulag ako. Tapos, nandun sa bahay lang ako. Na pinangarap kong makapag-aral. Kasi isang ano lang sabi kasi noon namulat ako doon sa mga may kapansanan din doon. Sabi ko somehow siguro kung makakapag-aral ako kahit papaano, baka sakaling makatulong ako sa kanila. Kasi during that time wala naman ako isang anak ng magulang ko kasi mga magsasaka, ng palay, ng kopra. Yan. So, pinangarap kong makapag-aral. Pero sabi, paano kaya? Pero may mga narinig ako, napakinggan ko na mga successful blind din. Nagawa nga nila, subukan ko kaya. So, ayun nga, sa madalit sabi, ginawa ng paraan ng Panginoon ako ay makaluwas. May mga ginamit siyang tao para mangyari na ako ay makaluwas ng Maynila, makapag-aral ng vocational skills sa NBRC sa Project 4. Nakuha ko yung NBRC, skills. National Vocational Rehabilitation Center. Opo. Yes, way back 1993. Yan. Okay. So, nung lumuwas ka dito, yon ang pagkakataon, binigyan ka ng oportunidad na makapag-aral doon sa NBRC. Ay, natandaan ko pa, Vic, na doon yung ating kaibigan dati, no? Si Sir Ernie Lucio, di ba? Ernie Lucio. At siya yung aking social worker during that time. Naging inspirasyon ko at parang naging ama-amahan ko dito sa Maynila. At malaking tulong din naimulat niya ako sa plight ng mga may kapansanan sa paningin. So, naman, no, Sir Victor, ang iyong karanasan. Nag-aaral ka, no, doon sa Marinduque. At lumawas ka na dito at nag-aral ka sa NVRC. Doon kasi basically yung inorient lang sa akin kasi nabulag nga ako 12, so sa bahay lang ako, sa bukid lang kung saan ako nasanay, laging nandun lang yung nanay ko. So sabi ko, nanay, parang nahirapan akong gumalaw dito, napakalimitado. Hayaan mong subukan kong makapag-aral. So, pinayagan naman niya ako. Yun. Kasi doon, syempre, mahirap ang buhay. Sa inyo sa Marinduque, may pagkakataon ba doon na nakapag-aral ka din ng elementary, high school? Bago ako mabulag, yun, nag-elementary ako hanggang grade 5. Elementary ako na nakakakita pang konti. Nung grade 5 ako, unti-unting nawala yung paningin ko. Kaya wala akong choice kundi mag-stay na lang sa bahay. Ayun. Kasi nung pinakonsulta sa ophthalmologist yung mata ko, 20% na lang daw natitira eh. So umuwi kami ng probinsya, ay ng Marinduque ulit, galing sa pagkonsulta, tanggapin na lang daw na sooner or later mabubulag ako. So yun. Kahit na ganon yung sitwasyon mo, no? Kahit na ganon, no, ang sinabi ng doktor, ikaw ay di nawalan ng pag-asa na pumunta dito sa hindi naman kayo NBRC during that time. Yeah, during that time na sinabi, parang nawalan talaga ng pag-asa. Na-depressed din ako, na nalungkot. Parang pakiramdam ko walang saysay ang buhay. Matagal rin yun, mga 6 na taon din yun. Na ganun ang sitwasyon 6 na taon. Oo. Pinagdaanan ko rin yung depression, kalungkutan. Ayun. Paano mo nalabanan, no? Ang ganong sitwasyon, yung kalungkutan, yung depression, at paano mo na-accept, no, na ikaw, no, ay may ganitong kalagayan na. At anong nagbigay sa iyo, Sir Victor, ng pag-asa? Malaking suporta yung nanay ko at mga kapatid, mga classmate ko.
At yung mga may kapansanan din sa paningin dun sa aming probinsya, ay sa aming munisipyo. Kasi walang ibang maisip si nanay kundi ang tawag, ihalubilo ako, isama ako dun sa isapi o gawing kasapi ako ng mga may kapansanan doon. So paunti-unti, nakikita ko nakakasalamuha ko sila, pinapalakas nila ang loob ko. Hanggang sa may isang social worker na regular na dumadalaw, tinuruan akong gumamit ng baston, mag-braille. Sabi niya kasi, mayroong pag-asa pa naman eh. So parang pinanghawakan ko yun. Ay, ganun po ba? Sige, kasi habang nag-aaral ako ng braille, syempre, ang reference ko yung nakakasulat ako, nakakapagbasa ng regular print. Pero syempre, sabi nga niya, wala ka na nga nakikita, kaya ito ang kailangan mong pag-aralan. So, talagang paunti-unti, mahirap, masakit. Medyo, kasi ang tingin minsan yung pagtingin sa akin doon ng mga kapitbahay ko, mga kakilala doon, ay kawawa. Ay kawawa naman si Victor. Kung hindi siya nabulag, ay di sana ganito, ganyan. So yun. Pero, wala akong choice during that time, kundi tanggapin yung kanilang mga sinasabi sa akin. Pero syempre, nandan yung nanay ko, yung mga magulang, mga kapatid ko, at ilang kaibigan na malay mo, may awa ang Diyos. So, sa akin, pinangwakan ko naman yun. At may mga naririnig ako na may mga kwento tungkol nga kay Helen Keller, tungkol kay Louis Braille. Nababasa ko rin naman nung araw yan. Naririnig ko na rin yung ating mga magigiting na unang leader noon na mga bulag din. Sa akin, sige. Napaka-halaga pala, no, Sir Victor, ang role no ng iyong magulang, no, ang iyong pamilya, at yung social worker na nagbigay sa iyo ng inspirasyon. Opo. Minulat niya ako na pwede pa. Yeah. Kumusta yung pag-aaral mo no dito sa NVRC? Marami ka bang natutunan, no? Nakakaranas ka rin ba ng discrimination? Gaano kahirap, no, yung pagpunta mo at pag-aral dito, no, sa NVRC? Yung tingin ko discrimination nung sa probinsya pa kasi hindi nila alam kung paano i-handle. Yung pagsaltak at pagdating ko ng Quezon City sa Project 4, sa pagkakaroon ng pagkakataon na ako'y makapag-training sa NVRC, doon nag-umpisa ang bagong prospektibo na aking buhay. Kasi doon ko natanggap na ako'y talagang may kapansanan sa paningin. So, nung natanggap ko siya, so unti-unti parang lumaya ako eh. Naging malaya, nakasalamuha ko ang mga taong may kapansanan. Yung komunidad ay tanggap ang taong may kapansanan sa paningin na nakikipamuhay sa kanila. So yun ang nagustuhan ko sa dynamics ng lugar ng Project 4 na yung mga bulag minsan nakakasama at nakasalamuha ko sa pamamagitan lang ng baston, nakakapagbiyahe silang mag-isa, nakakapunta sa palengke, may mga ilan ako nakilala nagsisipag-aral. At the same time, yung sa training, napakalaking breakthrough sa buhay ko yon. Lalo na yung pag-acquire ko ng aking skills sa pagmamasahe. Na yun ang naging puhunan ko sa lahat. No? Ano yung pinag-aralan mo doon sa NVRC? Yung vocational skills ko ay massage and reflexology. Okay. Pero kaakibat noon yung mga social rehab courses, braille, orientation and mobility, yung social adjustment, yung personality development, kung paano despite ng may kapansanan na ay pinapaunlad din yung sarili, yung tiwala sa sarili, yung social, yung mental, yung emotional, everything na kailangan mo para ikaw ay makagalaw at makapamuhay sa isang lipunan na kagkatulad ng mga walang kapansanan sa paningin. Pupunta tayo dito, Sir Victor. I think ito yung pinaka-interesante sa
buhay natin. Yung ating buhay pag-ibig. Agree ka ba? Oo. Oh, actually marami rin Okay. syempre So Sir Victor, no, uh, nakilala, no, ang iyong better half. Kwento mo nga sa ating tagapakinig. actually marami ako nakilala, naging kaibigan, pero ang mas ano sa akin syempre yung si Pilipina na yumauna, naging magulang ng aking anak. So ang naging ina, siyempre tumanggap, although yung pamilya niya hindi ako gano'n katanggap, pero we prove to ourselves na kaya. All the while ang iniisip nila, Anong pangalan niya, Vic? Ulit, anong pangalan niya? si Pilipina. Filipina, ang ganda naman ng mga Oo. pangalan. So si Filipina ba ay may kapansanan din siya or Oo, siya ay half-blind siya. ano? Hmm. Half-blind siya pero hindi siya totally blind. Hindi. Okay. So nung ibalik natin, no, yung yung inyong pagsisimula, no? Sabi mo hindi ka nila, no, tinanggap o hindi na tinanggap ang iyong pag-iibigan. Bakit? Ano yung mga kadahilanan nila? Bakit ganon, no? Ang nagiging parang reaction nila, bakit ganon, no? Yung paniniwala nila, no? Bakit ganon yung yung nagiging parang desisyon Perception. nila. Oo. Oo. Siyempre bulag ako eh. Mm. Normal na siyempre may kapansanan na nga siya tapos bulag pa rin ako. All the while, ang pagtingin kasi nila nung araw ay ang mga bulag ay namamalimos. Ang mga bulag ay kumakanta lang sa kanto-kanto. Pero hindi nila pwedeng makapaghanap buhay, ng pamilya at ayun, may provide yung mga pangailangan ng isang pamilya by all means. Pero yun nga, mapalad ako kahit papaano na-acquire ko yung skills at yun actually yung pagmamasahe, yun din ang naging puhunan ko para ako'y makapag-aral ng kolehiyo. Yeah. Makapagbalik sa academics. So, naging Okay. So inspirasyon nag-aral ko. ka, Sir Victor, nag-aral ka ulit? Oo, sa paggabay sa inspirasyon ni Mr. Ernie Lucio, nakapag-aral ulit ako na nag-take ako ng acceleration test. Pinalad ako na makapasa ng third year high school. So tinapos ko yung fourth year high school ko in Wow, home galing study program hanggang Oo. sa nag-ipon ako ng konti tapos nag-enroll din ako ng college. So Saan ka nag-aral? Saan ka nag-aral, Vic, ng kolehiyo? sa Trinity College of Kansas City during that time. Ngayon ay Trinity University of Asia na. Diyan sa Oo. Rodriguez. So marami talaga, no? Marami talaga, Sir Victor, no? Ang mga nagtapos, no, ng mga ating mga lideres, no, sa disability sector. Ang doon, no, nag-aral, no, sa Trinity. No? Trinity College or Trinity University of Asia na sa ngayon. So anong natapos mo doon, Vic, sa Trinity University? Sa awa ng Diyos, nakagraduate ako year 2002 ng Bachelor's of Science in Business Administration, major in management. Wow, business administration, okay. So yun, isang naging bahagi ng advokasya rin na ang mga actually nung pagpasok ko sa eskwelahan, nagpapasalamat din ako sa isang tumulong sa akin. Kung wala rin siya, hindi rin na makakatapos. Si Dr. Rex Bernardo. Siya kasi yung inabutan ko doon. So siya rin nagabay sa akin na actually sa umpisa medyo mahirap kasi probationary period. Ayaw tumanggap kasi ng college kasi wala naman sila daw karanasan, walang braille, walang marunong mag-braille, walang SPED teacher. Kaya lang sabi ko, at payo na rin ni Kuya Rex, kailangan ipaglaban mo yung karapatan mo sa edukasyon.
hindi mo kailangan ng mga ganong special na kailangan, kundi bigyan ka ng pagkakataong makapag-aral. So, nakipag-deal ako sa during that time, yung dean ng College of Business Ad na bigyan ako ng isang semester. Sabi niya, pag hindi mo napasa, sorry. Pero pag sige lang, we'll see, sabi niya. So, tinanggap ko yung challenge. At sa awa naman ng Diyos, yung isang semester ay naitawid ko kahit medyo mahirap doon sa adjustment period. Wow! Big, Hanggang tuloy-tuloy na. Ano yung nagiging inspirasyon mo doon, no, sa pag-aaral mo para malagpasan mo, especially, no, yung first semester mo, no, sa university? Yung support ng mga fellow students ko, nina Kuya Rex, dun sa Project Deep nung araw. At syempre yung mga anak ko, kasi sabi ko, kailangan kong mag-aral para kahit paano in the near future, mas makatulong ako sa sa pamilya ko at saka sa sektor natin. Yeah. Okay, so mga ka-inklinasyon, no, I think maganda din na ikwento ni Sir Victor, no, ang tungkol sa kanyang mga anak, no? Sir Victor, pakwento nga ilan yung inyong anak, kamusta na sila, no? Kasi may narinig ako, no, na very very, no, nagiging proud, no, si Victor, no, tungkol sa kanyang mga anak. Sir Victor, pakwento mo nga. Ako ay nagkaroon ng 2 anak. Yung panganay ko ay lalaki. Ngayon ay naka-graduate na rin siya at may trabaho na. HRM yung kanyang natapos sa university rin sa Lucena, ilang kilalang university sa Lucena, Manuel Isenberga University. Tapos yung aking pangalawang anak ay nakatapos na rin ng kolehiyo. Yung anak kong babae na eventually nagmana sa akin ng kondisyon ng mata. Dito ngayon, no, Victor, pinapakita natin, no, yung picture, no, nakasama ka, no, at ang yung anak na babae na meron siyang medalya, no? Big, congratulations, no? Ano nga yung award ng yung anak? Yung kurso niya? Magna cum laude, yung course na Bachelor's of Science in Special Needs Education. Major niya ay yung early childhood intervention. Wow! Okay. Big, no? Narating na, no, nakagraduate na ang iyong mga anak, pero nagsisimula pa lang kayo, no? Gaano kahirap, no? Ano yung mga challenges, no, na magkaroon ng 2 anak na yung asawa mo meron din kapansanan, ikaw ay totally blind. Struggles ninyo sa buhay bilang isang pamilya? Actually, yung struggle talaga ng kailangan mo talaga maghahanap buhay para talaga yung pang-araw-araw na buhay. Pero ako kasi yung pagpapahalaga ko sa mga anak ko, yung first hand kasi ako sa kanila eh. Mas pinili ko na during that time, sabi nga nung ilang kaibigan natin, bakit kaya si Victor ay late bloomer? Sabi ko kasi although after my graduation sa college, kung gugustuhin kong magtrabaho sa corporate world, pero mas pinili ko na mas makasama ko muna yung mga anak ko. Yung first step nila, first word na nabanggit nila, ako ang kasama nila. Yung magpalit ng tawag dito, ng lampin, tapos ng diaper, tapos yung mga magtimpla ng gatas nila, laban ng kanilang mga damit, ako ang nakakasama kasi
sa Pero ba ang tanong pagmamassage ko. siguro, Vic, no, ang Hmm. tanong siguro ng ating mga tagapakinig, "Sino nga Sir Victor? Kasi totally blind ka naman, eh." Oh, Hmm. sigurado ka ba na 'yan yung talagang ginawa mo para sa iyong mga anak? Siyempre, ginawa ko 'yan, eh. Uh, mm, For sure naman makikita naman ang resulta na although mm, talagang challenging lalo na dun sa panganay ko kasi hangga't maaari, yung temptation ng barkada. Up to the point minsan mm. talaga nagdesisyon ako na i-exile siya para ilayo sa akin, ilayo lang siya dun sa malayo sa akin para ilayo lang dun sa, hindi magandang impluwensiya ng barkada. So, napakahirap, hangga't maaari kasama ko sana ang mga anak ko pero minsan may mga desisyon kang kailangang gawin para mapabuti lang sila at hindi naman ako Dito sa nagkamali sa pangalawang desisyon. anak mo 'no, na Hmm. meron din kapansanan sa paningin, kailan mo nalaman 'no, at paano mo natanggap na siya 'no, ay tulad mo rin may Hmm. kapansanan sa paningin? Actually, yung 2 years old pa lang siya, nakakitaan na namin ng, medyo nahihirapan din na, sa kanyang paningin kasi talagang kailangan niya i-focus pa o kailangan niyang titigan para makita niya yung isang bagay. So, siyempre nasa line life tayo ng disability, so more or less alam ko na yung, puwede kong gawin, na preparasyon sa kanya. Yung early intervention kumbaga, ayun, Mm. na-expose, yung pagkonsulta sa mga espesyalista na puwedeng makatulong. Hangga't maaari nga sana ayaw kong, kung puwedeng iwasan yung, impairment niya o ma-prevent ng teknolohiya. So, talagang nakipagkaibigan ako sa mga doctors, mga ophthalmologists para ma-ensure lang na kahit papaano lalaki siya na nakakakita. Kasi alam kong sitwasyon ng isang may kapansanan sa paningin, eh. Hangga't maaari ayaw kong mararanasan ng Yeah. mga anak ko. Pero imagine Vic 'no, ang galing niya 'no, kahit gano'n yung kondisyon niya nagiging ano, magna cum laude siya. So, Hmm. Ako I'm sure kinakausap mo 'no, yung anak mo 'no, na ganito, ganyan 'no, para mabigyan siya ng ano, ng ng inspirasyon 'no. Natandaan ko pa 'no, nung nagkita tayo 'di ba, yung guide mo, hmm, yung anak mo nung kumain tayo doon sa ano, sa oo, McDonald's 'no, at saka mm. nagkuwentuhan tayo 'no. So ngayon Vic, kamusta naman yung anak mo? Ano yung mga plano 'no? Kasi 'di ba nag-graduate siya, magna cum laude pa. Ano yun naman yung plano 'no ng anak mo? Before naman ang plano niya, actually at first ayaw niya talaga yung teaching career. Hmm, Kahit nung, kasi hindi maiksi daw ang kanyang pasensya, wala daw siyang tiyaga. Pero habang pinamimili ko siya ng kurso, sabi ko, "Isipin mo anak, yung 5 years from now, what's yung mga possibilities?" So, pinakita ko ang employability ng mga blind and visually impaired. So, pupuwedeng, teacher, 'yan ang mga successful, social worker, computer, ah, anong tawag dito, yung mga technologies na yung IT expert natin, sabi ko ganyan, maraming magagaling na mga visually impaired and many others. And 'pag ano, yung pagiging isang, sabi ko masahista, wala tayong ano diyan, eh, kasi 'yan ang fallback natin. Pero sabi ko sa kanya, tingnan mo yung pinakamalapit sa iyo. So, pinili naman niya kasi naging masaya naman siya doon. So, plano niya, after ano, magma-masteral, siyempre magte-take din wow! ng board. Gusto niya kasi yung Board parang exam for oo, teachers. oo. So, ano ba, yung makapagtrabaho rin talaga siya ng, magiging masaya siya.
Pero nung Mm. accomplishments naman yan, okay naman eh. Mm. Sabi nga nung dean ng College of Arts and Sciences in Education, nung muli magkita ulit kami, sabi, "Oh, Victor, napag-graduate ko ng anak mo, magre-retire na ako. I served two Ah. generation." Wow, Masaya siya. dalawang Oo, generation ng mga Rescober, no? Vic, oo. pupunta tayo, no? Anong mga sitwasyon, no? At ano ang turning point mo sa buhay kung bakit nagiging active ka, no, sa disability movement? Ah, Siyempre yung pag-umpisa ko kasi, Kuya Ranil, ano eh, yung inspirasyon ko yung mga nakamulatan kong may kapansanan sa paningin na masakit man tanggapin, namamalimos. Gusto Oh. kong ma-contribute ng kahit maliit lang para mabago yung buhay, yung kaisipan. Kasi ako, pagtingin nila sa akin, kawawa eh. Pero nagpapasalamat ako dahil sa konting pagsisikap ko, nabago yung mindset nila about disability. Ang nakikita na Vic, nila ngayon pag Vic, pinapakita natin ngayon, no, yung picture mo kasama si Mayor Joy Belmonte, no? uy, At yung isa pang picture ay nagle-lecture ka, no, sa I think isang training ito, Vic. Sige, Vic, ah continue. yeah, yung mga may kapansanan sa paningin nila, sabi ko, kailangan mabago yung perception. So nagpapasalamat ako kung halimbawa umuwi ako dun sa aming probinsya o dun saan man ako nakarating, mas naha-highlight na yung kung ano yung nagawa ko, kung ano yung na-achieve ko sa buhay. Kaysa naman nung araw, ay kawawa. Ngayon, ay mas maigi pa. Kumbaga, sila mismo, yung mga nakakakilala sa akin, ipinagmamalaki na despite nung aking kapansanan, kung saan-saan ako nakakarating, sa ibang bansa, nire-represent ang ating disability sector, ah, na sabi ko, hindi ko naman iniisip nung araw, sabi ko, gusto ko lang makatulong, makapagbago ng buhay ng isang taong may kapansanan. So the way that parang it's a passion. Naging passion ko na yung i-advocate talaga yung development ng person with disability natin. Unti-unti pero kahit papaano may impact sa buhay ng isang tao. Kasi ako noon, naging panuntunan ko, Kuya Ranil, makapagbago ang isa o dalawang tao na mabago yung kaisipan, mabago yung kanilang buhay, masayang-masaya na ako noon. Sa ngayon, Na Victor, no, hindi lang isang tao, hindi lang dalawang tao, no, ang nabigyan mo ng oportunidad, no, para numabago ang kanilang kalagayan sa buhay, no. So Victor, ano ngayon, no, ang mga organisasyon na kung saan ikaw ay membro, na kung saan, no, ikaw ay opisyalis na? ang engagement ko ngayon, syempre, yan yung isang kumbaga sa sektor ako lumago, sa Philippine Blind Union, sa massage industry, isa ako sa naging katuwang ni DJ Ronnie na iset up yung Chamber of Massage Industry for Visually Impaired para iingat din yung massage practice sa Pilipinas. Ako rin ang kasalukuyang board member for the Philippines ng World Blind Union Asia Pacific Massage Commission. At nitong recently lang na-elect ako as council member for blind and visually impaired sa NAPSI Sectoral Council. At sa Quezon City po, yung bagong setup nila na People's Council of Quezon City, ako rin po yung inihalal ng mga kasama mga organisasyon ng mga kapansanan sa Quezon City as sectoral representative sa People's Council. At marami pang ibang pag humingi na sa akin ng tulong na kahit sabi ko, no need to mention kung ano man yung
maliit na konsepto, maliit na idea, pag napagyaman nila ay lumalago naman sila. So, maraming organisasyon na kumbaga parang nag-umpisa, ngayon ay medyo malalago na rin. Yan, maliban pa dyan, no, Sir Victor, di ba? Meron kang pinapatakbo, no, na isang massage clinic ba? Oo, yan. Mayroon ding mali tayo na na sabi nga social enterprise, hindi man sa ngayon mas ma-appreciate, pero later on naman siguro yung to make it difference ba among stereotyping, kasi kung gusto kong kahit paano talaga i-advance at least one level ahead, one step ahead para maging mas mabigyan ng dignified yung ating taong may kapansanan sa paningin, lalo tikit. Yeah. So sa kadami-dami na may engagement mo at hindi lang ordinary, no, ang membership mo, papaano mo minamanage, no, ang iyong time, Sir Victor? Yun ang Ay, Sir kagandahan. Victor pala, nakalimutan ko. Sandali lang, Sir Victor, nakalimutan ko. Sir Victor, Board of Trustee din pala ito ng Philippine Community-Based Disability Inclusive Association or ang PCBDA. Sir Victor, paano mo pinagkasya, no, ang iyong panahon sa kadami-dami mong engagement? May travel ka dito sa Pilipinas, may travel ka pa sa abroad. Actually, yan ang kagandahan ng hawak mong oras mo eh. Unlike pag halimbawa, empleyado ka ng isang kumpanya ng gobyerno, so siyempre may superior ka. Ako hawak ko ang oras ko eh. I can manage my time. I can balance it kung paano ko susubukang gampanan ang iba-ibang naitakdang responsibilidad. Although ako, masaya na ako nasa gigilid lang eh, na kung merong gustong umangat, okay, inaalalayan natin at mas kahit minsan iniisip nila na kumbaga parang sabi ko gusto sa akin lahat, sabi ko hindi, mas kung mayroong nakikita kong potential, tumutulong ako para umangat siya. At hindi ako naghihingi ng anumang kapalit doon. Maraming mga leaders tayo ngayon na I was behind. Yeah, dahil matagal ka na rin sa sektor ng may kapansanan, nung nakikita mo ng mga challenges, ng mga challenges para mas maiangat, ang kalagayan, ng mga taong may kapansanan sa Pilipinas. Challenges, yung internalization ng right-based approaches. Kasi yung matagal na panahon na pagturing ng ating pamahalaan, ng simbahan, ng lipunan na charity. Pag may kapansanan ka, abutan ka lang ng tulong. Hindi nila tinitingnan na tao rin silang may pantay na karapatan. Medyo mahirap lang siyang i-interpret kasi mismong ang karamihan, iilan-ilan pa lang kasi talaga yung namumulat doon sa sabihin nating rights-based approach. So ang challenge sa atin kung paano natin siya dadalhin sa komunidad. Kasi once na nadala natin yan sa community, ma-educate natin sila. Hindi enough kasi yung impormasyon eh. Kailangan talagang i-educate sila pagdating sa kumbaga plight ng may disability na developmental siya, hindi siya yung welfare lang o charity based lang. So siyempre malaking factor yung economics. Yeah, doon sa yung karanasan na makipag-engage Sir Victor sa regional at saka international setting, napapansin mo na kaibahan ng mga leaders na Pilipino at yung mga leaders sa different Asian countries. May nakita ka ba na kaibahan? May mga naibahagi ka ba? May nagiging inspirasyon din ba sila para madala dito sa context ng Pilipinas?
Actually, yung mga Japanese, ang hinahangaan ko sila, 'pag nag-advocate sila, nagkakaisa. Mayroong Hmm. sabihin natin medyo, against the government, merong, kumbaga parang in support sa government, pero at the end sila ay, hangga't maaari lahat ay nakikinabang. Walang hindi nila tinitingnan na ganito ikaw, si ganyan. Yun ang hinahangaan ko sa mga Japanese, person with disability na hindi dito sa ilan mga kasama natin kumbaga parang medyo divided, pero siguro tingin ko lang hindi lang talaga nagkakaintindihan. Minsan kulang lang ng, pag-uusap o kumbaga parang vision para sa lahat. Sa Korea medyo matatapang, matitibay, ang mga Koreans ay, talagang ano rin ang dynamism nila pagdating sa economics at pagdating sa advocacy. Kapag humingi sila ng support sa government, talagang nagkakaisa sila up to the extent na may isa o dalawa, tatlong nagsa-sacrifice ng kanilang buhay. Sana, no, may makita din tayo, no, na modelo, no, na magsakripisyo, no, ng sariling interes, no, para sa pangkalahatan, no. Sir Victor, no, May ilan bilang tayo. Mm. meron naman ilan, no. Oo. Hindi naman tayo nahuhuli sa kanila, Sir Hindi Victor. naman, hindi naman. Meron naman tayo. Meron Hindi naman, lang meron natin naman. na-appreciate. Oo, marami tayong magagaling. Oo. Oo. 'Di ba? Yan yung sinasabi natin, no? Dapat titingnan din natin yung diamante, no? Sino ba yung diamante na nagsa-shine, no? Mm. Sa gitna ng kadiliman, 'di ba? Sana ganun Mm. din yung perspective natin, no, Sir Victor, no? Oo. So, kailangan, may kanya-kanyang ano kasi yan, eh, magaling siya dito o may mahina Mm. siya. Kumbaga parang pagtutulungan lang. Alam mo, eh, kahinaan ng isang kasamahan natin, ako kung yun ang kalakasan ko, ibinabahagi ko yung kakayanan ko para sa kanya. So we At need to complement each other. yes, What yes, is we need to lacking, complement. napupunuan natin. Di ba? Sana ganun yung Mm. perspective, no? Sir Victor, no? Kasi isa ka, Okay. no, sa mga bagong halal, no, na kinatawan, no, ng National Anti-Poverty Commission, persons with disability sector, no? Ano ang dinadala mo no nakausa diyan, no, sa NAPSI? At papaano mo yan gagawin? Kasi ako, dumaan din ako yung sa NAPSI. Isa din yan sa mga challenging, no, na platform. No? So ikaw, anong diandala mo ngayon no, nga issue, concern, no? At papaano mo yun gagawin? Papaano mo mahikayat, no, ang iyong mga kasamahan, no, doon sa sectoral council na magkaisa tayo. Gawin natin ang tama para sa ikakunlad ng sektor ng may kapansanan. Sa ngayon kasi medyo inaaral ko pa ang, dynamics at kung ano yung ibang, sitwasyon kasi iba-iba ang sitwasyon Luzon, Visayas, Mindanao, eh. Tapos, pero maganda medyo ano yung marami akong kasamang mga bago sa council. Inaaral ko pa rin kasi kung papaano natin talaga ibabahagi yung mga developmental approaches. Minsan gusto talaga yung iba nating ilang kasama natin gustong medyo radikal, pero hindi kasi gano'n kadali, eh, na i-inputs natin kung ano yung gusto natin. Sa tingin ko, sa karanasan ko sa pagsasanay, sa advokasya, kailangan unti-unti, eh. Hanggang later on ay ma-realize na ginagawa na pala natin ginagawa na pala nila kung ano yung ating ideyang gustong mangyari. Parang ika-guide mo lang, ida-drive mo na ganito dapat ang gawin. Hindi not necessarily na parang, teacher-student ang setup o classroom setup. Minsan kailangan talagang nakikisalamuha ka sa kanila, nakikipamuhay,
at magagabayan mo sila kung paano haharapin na nakabatay sa ating mga karapatan. So dito sa NAPSI, sa ngayon, syempre, ang ano natin, yung ma-bridge yung gap. Syempre, yung sa edukasyon, sa employment o economics, at lalo pa nating may advance yung flight ng sector. Yeah. So inaaral. So balik tayo, no? Balik tayo, Victor, no? Balik tayo, no? Sa pagiging tatay. Okay. Pagiging tatay at ngayon, hindi lang tatay, pati nanay na rin. So member ka din pala, Vic, ng solo parent, no? Okay, sige. So, ano ang iyong mensahe, no, sa mga tatay na naging nanay na rin, no? Kasi parang your situation is very, very unique, no? Ano ang iyong mensahe sa kanila, no, sa ating pagdiriwang, no, ng Father's Day? Yung pagiging ama kasi kailangan, it's a privilege eh. Hindi lahat kasi ng lalaki ay binigbigyan ng pagkakataon na magkaroon ng anak. Maraming nangarap na magkaroon ng anak pero hindi pinalad. Ako, pribileyo yun sa akin ng Panginoon na ibinigyan ako ng 2 anak para itaguyod. Mabigyan ng sapat na edukasyon at maging successful din sa kanilang buhay. Ako bilang isang magulang, bilang isang tatay o naging nanay, somehow, medyo challenging talaga yung nanay, lalo't sa anak ay medyo mahirap eh. Kasi hindi ko maaaring yung mga mga girls talk, minsan mahirap. Although I'll try my best to dun sa ng mga isang anak kong babae. Sa lalaki, sa panganay ko naman, ang challenge ko, makarelate sa usapang pambabae. Okay. Oo. Although sa ibang tao kaya kong makasabay ba. Pero minsan pagdating mo sa anak mo, sa anak ko talagang parang tiklop ang tuhod ko eh. Mahirap sa sitwasyon ng anak. Yeah. So Vic, no, I'm sure nakikinig, no, yung anak mo. Ano yung mensahe mo sa kanila at sa iba pang, no, mga bata, Vic? Sa akin basta hangga't maaari, kung ano yung meron sila, pagyamanin nila, pakaingatan nila, wag silang yun talagang mahalin din yung kanilang mga magulang na nag-provide ng lahat para sa kanila. Kasi kung wala ang magulang, wala ang mga anak. Kaya yun, sa nanay ko, napakaswerte ako kasi napakapalad kami magkakapatid kasi hanggang ngayon kasama namin siya. Malakas pa siya, nakakapag-alalay pa, laging nandyan, laging may pinoprovide. Ganun talaga magulang eh. So, I'll try na maggampanan din yung despite ng limitasyon. At hindi ako nagiging madamot dun sa ibang mga anak kasi weakness ko yan eh, na yung mga anak pagka nanghingi, dapat kahit papaano maipoprovide ka. Hindi lamang basta pera yon, hindi lamang basta luho o kung ano man. Minsan kailangan kong tiisin yung mga anak ko kahit kaya kong ibigay para ma-appreciate nila na yung value ng isang bagay o isang hinihingi nila. Na lalo tigit syempre yung kanilang mga sarili para mayroon bang pag-iingatan eh. Mayroong halaga kasi mahirap naman lahat laging nakukuha nila. Although hangga't maaari gusto ko sana, kaya lang medyo minsan kailangang tiisin muna para ma-appreciate din nila. Later on kung hindi agad, sabi nga, mayroong time for everything eh. Vic, ito tanungin kita, ay isa to sa mga sa mga controversial, no, na tanong, no.
Sa palagay mo ba, no, responsibilidad ng mga anak ang alagaan ang kanilang magulang pagdating ng old age ng kanilang mga magulang? Sa akin, Kuya Ranel, hindi. They will, Mm. siyempre, ang magulang obligasyon ng palakihin yung kanilang mga anak. At maging ano, kaya lang siyempre tayo may mga kaugalian ng mga Pilipino na parang inuobliga yung mga anak. Ako personally, hindi nila ako kailangang hindi nila ako magiging obligasyon kasi magkakaroon talaga sila ng sariling buhay eh. Pero kung maalala nila ako somehow, I appreciate it. Kung hindi man, okay lang. Hindi nila not necessarily na o hindi kinakailangan na na maging obligadong pag may edad na. Kaya tayo pagdating ng panahon kailangan pinaghahandaan rin natin yung ating pagtanda kasi kailangan siyempre maging successful din talaga sila. Pero siyempre kailangan din nating ipaalaala yung isang kasabihan ng sa Katagalugan o sa ating mga Pilipino na hindi lumingin daw sa pinanggalingan, hindi nakakarating sa paroroonan. So yun, Okay, kailangan no? laging i-appreciate yung mga siyempre magulang, mga lolo, lola, o tatay, nanay. Kasi sila yung kung wala sila, wala tayong mga anak. Kung wala rin yung so wala rin silang mararating. Yeah. Big, no? Napaka-progressive, no? Talaga, no? Ang iyong perspektibo, no? Kahit sa role, no? Sa responsibility, no? Ng mga anak, no? Na tama ka, dapat paghandaan natin, no? Yung pagpunta natin, no? Sa dapit hapon. Huwag nating iasa, no? Sa ating mga anak na sabihin natin responsibilidad nila, no? Na alagaan tayo, pero ipaalala natin sa kanila kung saan sila nanggaling, ano ang sakripisyo na dinanas, na ibinigay ng kanilang magulang kung saan man sila, no, ay malaking factor din doon, no, ang sakripisyo, ang pagpapunyagi, no, ng mga magulang, no. Ano naman yung iyong mensahe, Vic, no, sa iyong mga kapwa tatay? So, be a father sa inyong mga anak. Medyo madaling sabihin pero yan ang isang mahirap gawin eh. So, paano ba ano bang dapat nating i-reflect din sa ating masarili? Paano bang role ng isang tatay? Minsan kailangan rin nating maging nanay, kailangan rin nating maging kabarkada nila, kailangan rin nating maging disiplinadong tatay. So, pero kailangan talagang gagawin natin yun dahil sa ating pagmamahal. Pagmamahal natin sa mga anak, kung paano tayong minahal ng ating mga magulang. Kung hindi man natin naranasan yung pagmamahal ng magulang, ay hangga't maaari naman sana wag nating iparanas yung hindi kayo minahal. Kasi somehow, yung kagaya ng sabi ko kanina, ang pagkakaroon ng isang anak ay isang pribilehiyo na Tama binigay ka, sa Vic, atin ng no? Panginoon. Ang pagkaroon ng isang anak, ang pagpapalaki ng isang anak, no, ay pribilehiyo, no, na binigay sa atin ng Panginoon, no, para yung ating pagkatao, no, ay lalong mapatingkad, no, at maranasan no, yung pagmamahal, no, ang pagpapakita ng pagmamahal at maramdaman din yung pagmamahal, no, mula sa ating mga anak, no. So, Sir Victor, no, sa kadami-dami mong engagement, no, especially in the public sector, no. Ano ang mensahe mo, no, sa ating pamahalaan, sa ating mga local government, no, sa ating mga local chief executive? Siyempre ang mga halal ng punong bayan, punong lungsod sa ating mga punong barangay hanggang sa mga mambabatas natin at maging sa ating pangulo at sa mga talagang nasa pamahalaan natin
binigyan tayo ng responsibilidad. So, gampanan naman po sana natin ang naaayon sa karapatan at katuwiran. Yung siyempre, Pilipino tayo, pahalagahan natin yung pamilya. Pero siyempre, pahalagahan din natin yung isang tao. Na tao, hindi titingnan kung siya ay mahirap o mayaman o may kaya, may kapansanan o isang katutubo o isang may ibang kasarian. Kailangan yung pagtingin sa isang tao at i-provide natin, pag sumikapan nating i-provide yung kailangan i-provide ng isang pamahalaan sa kanyang mga mamamayan. No, may nag-feedback din pala dito Vic sa atin, no. Mm-mm. Sinasabi na ang atin daw, no, mga lideres, no, sila din ang ama ng bayan. Subali, ama ng bayan, dapat, no, ay tuparin din nila ang kanilang tungkulin, no, para sa lahat ng kanilang mga anak na walang pinapaboran, no. Ito pa Vic, no, bilang isa sa mga pinakamagaling na leader, no, sa sektor Hindi natin. naman, Kuya Randy. Ano yung patnubay mo? Ano yung guidance mo, no, sa mga nag-a-aspire, no, na gustong magiging leader ng sektor ng may kapansanan? Ang pagiging isang leader sa akin, ang isang leader kasi hindi naman hinihingi yan eh. Kumbaga kung naniwala sila sa iyo, kailangan ibigay mo rin yung ibalik mo sa kanila yung tiwalang ibinigay nila. Kasi mas magandang kumbaga parang ako naman hindi ko masasabing leader ako eh. Kumbaga nung sumusunod lang rin naman ako eh kung ano yung kagustuhan nila. Nagkataon lang kung ginusto nilang pangunahan ko sila. Pero siyempre ibabatay ko pa rin ang mga desisyon ko dun sa kanilang o sa kagustuhan ng nakararami o kung mas maganda nga sana ng lahat. Kaya lang minsan hindi hindi lahat ay mapapasaya mo, pero at least yung majority para kumbaga ako hangga't maaari win-win ang win-win solution lagi eh. So para laging masaya. Kaya lang may mga pagkakataon talaga na merong ilan o ilang sasama ang loob, pero later on naman magkakaintindihan din eh. Ma-appreciate din na ay tama pala yung naging desisyon ng nakararami. So, syempre majority wins. Ito na siguro Vic, no, yung yung isa sa mga pinakapanghuli kong tanong, no. Sa iyong karanasan, no, kaya no mapag-isa, no, ang sektor natin kasi ito talaga isa sa mga pinaka-challenge, no, ang disunity ng ating sektor. So ikaw kung tanungin ka, sektor, ano yung masasabi mo? Ano kaya yung gagawin natin, no, para ang sektor natin ay magkaisa? Yung mga bulag, yung mga wheelchair user, yung mga may autism, yung mga may kapansanan sa pandinig, yung iba pa, no, na mga subsectors natin. Paano kaya, no, tayo magkakaisa? Tingin ko kailangan lang sigurong ang maging pag-iisip natin ay maging person for others. Isa yan sa natutunan ko sa universidad na aking pinag-aralan, to become a person for others. So kung ang bawat isa ay ganun, hindi, siyempre, minsan kailangan mo magsakripisyo ng kaunti para sa iba. O kailangan bigayan lang ba? O kung hindi man ma-appreciate yung sakripisyo mo, edi at least ginawa mo ito para sa ikabubuti ng iba, ng nakararami. So, kung mayroon mang gusto siya lang, tingin ko ay marirealize din niya yun later on eh. Bakit nangyayaring ganon? Kasi hindi na mahabang panahon, tayo lang. Kailangan mayroon ding
maging, kasi masasabi mo magaling kang leader kung meron kang successor o meron kang second liner na tingin mo ay pwedeng magpatuloy kung ano man yung inumpisang advocacy. Kasi sa sa challenging life natin dito sa sektor, hindi kaya ng isang dekada, ng 2 dekadang advokasya bago mabago yung isang lipunan na hinahanap-hanap natin na inclusive, barrier-free, tsaka right-based society talaga. Okay, JM, no? JM, no? Napakaganda no ng ating talakayan no with Victor, no. Sa ngayon JM, meron ba tayong mga public service announcement diyan na gusto natin iparanig sa ating mga taga-subaybay? Hone your skills, gain experience, contribute to a meaningful cause. Incarnation is accepting interns and OJTs for our Facebook Live program dedicated to promoting the rights of persons with disability. Apply now and let's make a positive impact together. Send your application to incarnation@gmail.com. It's incarnation@gmail.com. INKLUNASYON@gmail.com and address it to Incarnation Core Group through our technical assistant, Joanna Marie David. May mga disability-related topics or issues pa ba kayo na gustong pag-usapan? Ano pang hinihintay ninyo? Makipag-ugnayan na sa Incarnation. Dahil sa Incarnation, laging may inklusyon. Ipadala ang inyong reaksyon, komento, rekomendasyon, or suggestion sa aming email address incarnation@gmail.com incarnation@gmail.com INKLUNASYON@gmail.com and address it to our Incarnation Core Group through our Technical Director, Ina Figueroa. We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, INET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you. Yung mga ka-inclinasyon, no? Kali ngayon, no, si Sir Victor, no, nakasama natin. Pero sa kasalukuyan, siya din, no, ay kasali, no, doon sa NAPSI Persons with Disability, no, na sectoral quarterly meeting. Sir Victor, may mensahe ka ba? No, may gusto ka ba iparating sa ating mga taga-subaybay, no, galing diyan, no, sa NAPSI, no, council meeting, at isama mo na rin, Sir Victor, ang pinakahuling mensahe mo, no, sa lahat ng mga nanonood sa atin, taga-subaybay natin, no, lalo na ang mga persons with disability. Sir Victor? Yeah, maraming salamat sa pagkakataon. Special hi kay ka-CM Doc Gina Manalaysay. We miss you. Oo, tapos ayan kasama sa Inclination. Maraming salamat sa opportunity. Dito kami sa NAPSI PWD Sectoral Council, we try our best na mag-isip at magplano at gumawa ng mga polisiya para sa ika-advance o ika-angat ng ating sektor. Quarterly, nag-uusap-usap, pinag-iisa at
pinagtatagmi-tagmi yung mga ideya mula Luzon, Visayas, Mindanao upang ah, kahit papaano makapagbigay ng paglilingkod sa ating mga kababayang may kapansanan na nakabatay dun sa karapatan o right-based approaches natin. So ang mensahe ko sa bawat isa ay patuloy lang tayo. Yung maliliit nating sakripisyo, yung maliliit nating gesture upang iangat yung sektor, later on, pag pinagsama-sama ng buong sektor, malayo po ang mararating. Sabi nga ng mga kasama, malayo na ang ating narating, pero malayo pa ang kailangan nating lakbayin. So, basta sama-sama lang tayo, makakarating at makakarating din tayo sa ating gustong marating o sa ating paroroonan. So, special hi sa siyempre sa mga anak ko, mga kasama natin sa sektor. Yun. Higit sa lahat yun sa mga taga-probinsya natin. Kung mayroong internet dyan, mapapanood tayo. Yun. Salamat, Kuya Ranil. So maraming salamat, no, Sir Victor, no. Iparating mo diyan, no, sa ating mga kasamahan, no, sa NAPSI, no, na ang inklinasyon, no, ay isa sa mga plataporma na kung saan, no, pwede magamit ng NAPSI Persons with Disability Sectoral Council na iparating, no, ang inyong mga aktibidades, kung ano ang inyong mga plano para sa sektor. Pero ang inklinasyon din ang titingin, no, sa NAPSI PWD sector na totoong inyong ginagampanan ang inyong tungkulin bilang representante ng sektor ng may kapansanan. Mga kainkunasyon, isa na namang episode ang natapos sa hapon ito. Pasalamat tayo kay Sir Victor Riscober na pinaunlakan tayo ng kanyang panahon. Bilang isang tatay, bilang paminsan nanay din, bilang kasapi, no, ng NAPSI Persons with Disability sector at isa, no, sa mga namumuno sa sektor ng may kapansanan. Tayo dito sa inklinasyon ay nagbibigay ng pagpupugay sa lahat ng mga tatay, lolo, at lahat ng mga nagsakripisyo para sa kanilang pamilya. Tayo ay naniniwala sa pagtutulungan ng iba't ibang sektor sa ating lipunan para maiangat ang sitwasyon ng sektor ng may kapansanan. Dahil tayo ay naniniwala na sa ating pagkakaisa, doon natin marating ang ating minimithi. So sa ngalan ng inklinasyon, no, kay Doc Gina Manalaysay, kay DJ Ronnie, kay Jen, kay Ma'am Celia, supposedly kasama natin si Janine dito. May problema lang sa internet connection niya. At supposed to be, kasama din natin, no, si Mr. Jerwin Pibas, no, yung tatay, no, na may anak na may autismo, no, nagkaroon lang siya ng emergency, no. Sa ngalan din ng ating sign language interpreter, ng ating mga technical support, no, kay Ina, kay JM, at sa iba pa na sumusuporta sa inklinasyon. Maraming salamat. Dito sa inklinasyon, aming sisikapin na tayo ay magkakaisa. Walang naiiwan. Dito sa inklinasyon, lahat ay mahalaga. Okay? Dito sa inklinasyon, inklusyon, nauna.